So ayun, andito na naman ako. So andito ka siguro kasi nakita mo din yung blinking di sign sa sasakyan mo at nagtataka ka siguro kung ano yung reason bakit ganun yung sasakyan, di ba, na nagbi-blink ng ganun. So I can only imagine kung gaano ka stressful yung ganong scenario, no? Especially siguro sa mga katulad ko na first time lang magkasasakyan tapos second hand pa. And yun bang wala kang ka-idea bakit naggaganon yung sasakyan? Bakit siya nagbi-blink ng D, di ba? So ang nangyari kasi diyan, nag-change oil ako ng December. Tapos nung pagkabili namin yun, nag-change oil ako ng December, nag-engine oil din ako. Then one day, after 1 month nung nag-change oil ako at nag-engine oil, habang papunta ako ng work, bigla na lang nag-blink ng D. So, in-ignore ko lang siya. Tapos, nag-blink kasi siya, malapit na sa work. So, pinark ko lang sa work. And then, after the duty, so, binalikan ko ulit yung sasakyan. And then, nung in-on ko, wala na naman. So, sabi ko, baka glitch lang. Diba? Parang siguro normal lang yun. And then, yun, naging normal lang as day pass na dinadrive ko siya, papasok, at uwi. Then after 3 days, ito naman yung nangyari. So, kung gusto mong malaman yung buong details, talagang i-detail ko kasi alam kung gaano ka-stress din yung wala kang makuhang sagot, napanood mo na lahat. Tapos, hindi mo pa rin makuha kung ano ba yung talagang reasons, di ba? So, panoorin mo to. Sana makatulong din sa'yo kasi based on experience lang naman to. Okay? Hindi kung kanino-kanino ko lang kinuha. Okay? So, after 3 days, medyo in denial pa rin tayo, no? Kaya, sabi ko, baka glitch lang talaga. And then, when I asked a friend, sabi niya sa akin, try mo kaya yung OBD scanner mo. Andyan naman sa, sa sasakyan. Para makita mo kung mayroon ba talaga or wala. So, ayun, no? Ginamit ko nga yung OBD to scanner. Tapos ang nagpapakita kasi no DTCs. So ibig sabihin okay lang siya, normal lang siya. Regarding sa paggamit ng OBD2 scanner, gagawa na lang tayo ng separate video for that. For the meantime, yung blinking D muna yung pagtuunan natin ng pansin. Pero one time nung nagtry ulit ako ng mag-scan yung diagnosis, ang lumabas ganito. Pero hindi na siya naulit nung mga sumunod na araw. Kasi inulit-ulit yung OBD, yung scanning Tapos ang lumalabas na ulit is no DTC. So napapasil talaga ako, grabe, that time. Mahilig ka Kaya talagang napapasil pa rin talaga ako, bakit ganoon? So nanood ako ng YouTube and then napanood ko itong content na to. Kaya try ko yung pag-move nung gear from end. Basta sinunod ko yun. Kasi akala ko, glitch nga lang. Hopefully glitch lang kasi nag-blinking D now. Then after 3 days, saka ulit mag-blink. 2 days, blink. Mga ganon. Hindi siya yung continuous So kaya sabi ko baka glitch lang. Trinay ko. Pero wala pa rin improvement. After that, parang naging smooth nga yung takbo ng sasakyan. Pero after few days, nag-blink din na naman. So yan, stress na naman tayo, di ba? While watching sa mga comment, may nakapagsabi na try mong mag-spray ng WD-40 dun sa possible sensor location. So parang dyan yung nakita ko dati. So nag-spray ako, akala ko okay na. Or kasi hindi na naman siya nagdi-blink Then after a few days, ayun, nagdi-blink na din na naman. So ayun, stress na naman. Then one time, na habang nanonood na naman ako, may nabasa ako na check mo yung engine oil, check mo din yung transmission oil mo, baka kasi sobra-sobra na.
So may explanation sila na kung sobra yung transmission oil, possible din na mahirapan yung sasakyan kaya mag-blink D. At kung makikita nyo dito, talagang sobra-sobra yung nilagay nilang transmission oil dun sa sasakyan. So parang ang idea ko is nung una, hindi pa ganun kalapot siguro yung oil. Ayan o. Yan, hanggang dyan hanggang dyan yung dami nung nilagay nila. So, sobrang dami talaga. Sobra-sobra dun sa limit. So, yun nga sinasabi ko kanina na nung una, smooth pa siya. Kaya ganon, siguro na hindi pa siya nag-blink D. Then, after some time, naging malapot yung oil. Kaya, nahihirapan siya causing na mag-blink D. Which is yun yung theory ko before. Kaya nung nakita kong sobra, sabi ko ako na lang gagawa since may mga gamit naman ako at nasa medical field tayo. Kaya sinarili ko na lang na DIY ko siyang bawasan yung laman nung transmission oil tsaka yung engine oil. Kasi may mga gamit ako sa bahay, mga swero, gloves, syringe, di ba? So, ayun, na-fix ko naman yung until the normal level which is challenging na. Pero mahilig kasi ako sa ganyan, yung curiosity ko sa mga bagay-bagay na pag may naisip ako, try ko muna bago ko pumunta ng mekaniko. Inulit-ulit ko lang yan hanggang sa makakuha ko yung enough na level na gusto ko. Kasi every after siguro mga 300 ml, tinecheck ko yung dipstick niya kung nasa level na siya nung oil. And nung matapos ako, it comes out na more than 1 liter yung sobra dun sa nilagay nila. Kaya sabi ko talagang grabe, sobrang dami. Kaya para siguro nahihirapan siya, kaya siguro siya nagli-blink ng D. Ito nga yung closer look nung setup. Tapos, nawiwili ako kasi para din akong naghuhugot lang din ng dugo from the patient, which is ngayon is scar lang. Kasi nga, sabi ko nga kanina, nasa medical field tayo, di ba? So, parang nagiging laruan ko na rin din siya nung ginagawa ko siya. Although, naiinis ako, pero naman, kasi nga, it reminds me yung mga ginagawa ko talaga sa hospital. Kapag nasipag ako, gawa tayo ng DIY kung paano yan ginawa. So, ngayon dito muna tayo sa D-blinking, di ba? Ayan o. Kung nung una, andito na siya na part, ngayon tingnan nyo, andun na lang siya sa X. Sinakto ko lang kasi baka naman masobrahan ko yung pagtanggal. Kaya makikita mo talaga yung difference. And ito naman yung mga natanggal ko na, na oil. So, parang around 330 yan. So, nakailang ganyan din ako. So, 3 or 4 ata ako na ganyan. Kaya ganun karadami yung sobra nilang inilagay. Ito naman yung sa engine oil. Nabawasan ko din ng halos 1 litro yung sobra-sobra din yung pagkakalagay din nila. And by the way, nag-check ako ng mga levels early in the morning after ma-park siya ng overnight. Kaya masasabi ko siguro na yan talaga yung actual oil niya nung chinek ko yan tsaka nung binawasan ko yan. After ng pagbawas ko ng mga oils, naging masaya ako kasi more than a week ata na hindi na siya nagbi-blink. So sabi ko, mukhang yun talaga ata yung reason na. Continuous monitoring dun ako sa OBD2 scanner pero ang laging lumalabas no DTC. And then, after a few days, ayun na naman, blinking din na naman. Kaya stress na naman tayo. Naging ganito yung senaryo namin ng at least I think 2 weeks. Tapos sabi ko wala na talaga. So kailangan ko nang pumunta ng mekaniko kasi hindi siya nasusolve Tsaka yung stress ko talagang to the highest level na. Kaya nung off ko, pumunta na ako dun sa mekaniko talaga nung sasakyan. And they run a quick test dun sa kanilang scanner and lumabas nga yung defect. Kung naalala nyo dun sa unang video, yung sinasabi ko dun, yung nagpakita dun na P0848, yun din yung lumabas dun sa scanner nila. Nung nakita na yung defect, sabi nila balik ka na lang saglit and bibili lang sila nung part. So, sabi nila safe lang din naman daw yan, i-drive muna. And then pagkabalik ko, ayun na nga, pinalitan na agad-agad. Ito pala yung itsura nung ipinalit nila at yung nasa baba naman, yun naman yung pinalitan nila. Which is working naman until now, mga 7 months more than na wala kaming problemang na-encounter. Gusto ko lang magpasalamat sa Garahe.ae na talaga namang napakagaling at napaka-accommodating nila. Ini-explain talaga nila lahat yung problem na nakikita nila. Super recommended sila. And yan din talaga yung talyer na mga mekaniko ni Rai, itong aming sasakyan. So, nung pinalitan na yung
yung part na yon, yung parang sensor na sinasabi dun sa P0848, eh, naging smooth na yung sasakyan. Ilang buwan na okay yung sasakyan, hindi na siya nagbi-blink, maganda na yung takbo. At syempre, yung stress namin mag-asawa, eh, natanggal na kasi nga, hindi na kami kakabahan na anywhere in the road ay masisiraan kami dahil nga may something wrong sa car namin. So, bago ko tapusin yung video, ang may advice ko lang din siguro ay kung nakita nyo na nag-blinking D yung sasakyan nyo, ay advice na direkta na agad kayo dun sa talyer o sa talyer na mismong nakakakilala ng sasakyan nyo. Kasi hindi worth it yung stress na idudulot niya compared dun sa gagastusin mo. So, sa amin, naisipan namin na sana noon pa, kaysa na-stress pa kami ng 2 weeks, di ba? And punta kayo dun sa trusted talaga na may mga gamit na trusted. Kasi mas nakikita nila kung ano yung problema ng sasakyan. So, dyan ko natatapusin. Sana nakatulong tong video to. Salamat at palike na lang kung nakatulong itong video to sa inyo. Okay, ingat mga katrip. See you and God bless.